Hello po, magandang araw po muli sa inyo. Si Lorely po uli ito at ang pag-uusapan po natin ay ang mga palatandaan kung ang karelasyon ninyo ay isang narcissist. Bago ang lahat ay disclaimer po muna tayo. Ang video na ito ay para lamang sa kaalaman at inspirasyon. Hindi ito kapalit ng profesional na payo mula sa mga psychologist or counselor. Kung ikaw ay nasa isang abusive or toxic na relasyon, huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong mula sa mga eksperto o mga support group. Tandaan, karapatan mong maging masaya at ligtas. Alamin muna natin, ano ba ang narcissist? Ang narcissist ay isang tao na sobra ang pagkahumaling sa sarili, sa itsura, sa achievements at sa validation ng ibang tao. Madalas silang may mataas na ego, kulang sa empathy, yung hindi marunong makiramay sa damdamin ng iba, at gusto nila palaging sila ang sentro ng atensyon. Tipikal sa mga narcissist ay magaling magtago ng kanilang tunay na ugali sa simula ng relasyon. Pero kahit gaano sila kagaling, ay palagi pa rin silang nagkakamali. Lalabas at lalabas ang kanilang red flags. At kapag natutunan natin itong kilalanin, mas madali na nating maiiwasan ang sakit at pagkabigo sa hinaharap. Na-experience mo na ba yung relasyon na sa simula parang perpekto? Yung tipong feeling mo soulmate mo na siya pero habang tumatagal parang unti-unti kang nauubos at nawawala ang tiwala sa sarili. Kung oo, posibleng ang nakasama mo o ang karelasyon mo ay may mga katangian ng isang narcissist. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang 7 simpleng signs na baka narcissist ang karelasyon mo. At higit pa riyan, bibigyan kita ng mga kwento at motivation kung paano mo mapapahalagahan ang sarili mo sa gitna ng toxic relationship. Narito ang mga palatandaan ng narcissist. Una, love bombing. Yung sa simula, papabahain ka ng mga atensyon, regalo at matatamis na salita. Parang nahanap mo na yung the one. Pero alalahanin mo, hindi ito totoo. Ginagawa nila ito para ma-hook ka kaagad at mahirapan kang umalis kapag lumabas na ang tunay nilang kulay. Kapag unang nakilala mo siya, sobrang intense ng effort. Biglang may mga regalo, non-stop yung mga sweet messages, halos araw-araw may I love you, parang whirlwind romance na mabilis kang nahuhulog. Parang yung kwento ng isang linggong pag-ibig. O may narinig ka na bang kwento na kagaya nito? Na may isang babae na ikinikwento na pagkatapos lang ng 2 linggo na pagkikita nila, binigyan na siya kaagad ng singsing at sinabing siya na raw ang magiging future wife niya. Sa una, kilig na kilig siya. Pero makalipas ang ilang buwan, unti-unting lumabas ang cold treatment, away at kawalan ng respeto. Ganito ang narcissist. Gagawin nila ang lahat para mahulog ka kaagad kasi pag nahulog ka na, mas madali ka na nilang makokontrol. Ang lesson dito, huwag agad magpapadala sa sobrang bilis ng pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay hindi minamadali. Number 2, walang respeto sa boundaries. Kapag sinabi mong ayaw mo sa isang bagay o may personal kang hangganan, babaliwalain nila ito. Halimbawa, sinabi mong hindi ka komportable na binubuksan ng cellphone mo, pero gagawin pa rin nila yon. Halimbawa ng sitwasyon, may isang lalaki na sinasabi sa girlfriend niya na ayaw niya ng masyadong late night calls dahil kailangan niya magpahinga para sa trabaho kinabukasan. Pero imbis na intindihin, pinipilit siya at sinasabihan ng kung mahal mo ako, dapat 24/7 kang available para sa akin. Ang taong may respeto sa'yo, marunong ding rumespeto sa space mo o sa boundary mo. Number 3, sila lagi ang bida. Lahat ng usapan, babalik sa kanila. Kung magkwento ka ng achievement mo, gagawin nilang mas maliit o babawiin nila ang spotlight. Halimbawa, may isang estudyante na ikinukwento sa boyfriend niyang nakapasa siya sa scholarship exam. Imbes na mag-congratulate at matuwa ang boyfriend, ang sagot niya ay,
Madali lang yan. Mas marami pa akong achievements. Yung mas mahihirap pa nga na exam kesa dyan. Ang partner na tunay na nagmamahal, marunong makinig, mag-celebrate, at hindi takot na ikaw ay magtagumpay. Number 4, laging kompetisyon. Hindi kanya ituturing na kapartner, kundi parang kalaban. Kung may accomplishment ka, gagawin niya ang lahat para higitan yung accomplishment mo. Halimbawa ng sitwasyon, may isang babae na gustong mag-business pero imbis na suportahan siya ng partner niya, ay palaging sinasabi na walang mangyayari dyan. Mas magaling kung ako pa ang magbi-business. Ang lesson dito, ang healthy na relasyon ay teamwork, hindi competition. Number 5, ginagamit ang kahinaan mo. Ang mga sikreto o pain na sinabi mo sa kanila, minsan ginagamit nila yan laban sa'yo. Kapag nag-away kayo, biglang ibabalik nila yung mga insecurities mo. Halimbawa, sinabi mong nai-insecure ka sa katawan mo. Kapag nag-aaway na kayo, sasabihin nila, sino ba naman ang papansin sa'yo? Ganyan ang katawan mo. Ang lesson dito, ang totoong nagmamahal, hindi ibinababa ang self-esteem mo. Number 6, gaslighting. Gaslighting ang isa sa pinaka-dangerous na tactic ng isang narcissist. Sasabihin nila na mali ang memorya mo, na ikaw ang nag-i-imagine lang. Halimbawa ng dialogue, ikaw, "Oh, sabi mo pupunta ka kahapon, pero hindi ka dumating." Ang sagot naman niya, "Hindi ko sinabi yon, no? Ang problema, ikaw ang mahina ang memorya mo." Hanggang sa palagi na lang ganito ang sitwasyon na darating sa punto na nagdududa ka na kung tama pa ba ang perception mo. Ang lesson dito, tandaan kung paulit-ulit mong nararamdaman na parang nababaliw ka na, baka hindi ikaw ang may problema, baka minamanipula ka na. Number 7, hindi marunong humingi ng tawad. Sa kanila, sila ay laging tama at kahit obvious ang pagkakamali nila, ikaw pa rin ang may kasalanan. Kahit sila ang nag-cheat, sasabihin nilang ikaw ang dahilan kung bakit sila naghanap ng iba. Ang lesson dito, ang tunay na partner handang magpakumbaba at magsorry, hindi yung laging ikaw ang mali. Ang tunay na relasyon ay dapat nagbibigay ng lakas at ng saya, hindi ng duda at ng takot. Kung nakikita mo ang mga senyales na ito, tandaan, hindi mo kasalanan kung may narcissist sa buhay mo. Karapatan mong pumili ng relasyon na healthy at puno ng respeto. Deserve mong mahalin ng totoo at hindi manipulahin. Ang pagmamahal ay hindi dapat larong psychological warfare. Ang pagmamahal ay dapat nagpapalago sa iyo bilang isang tao. Kaya kung nakaka-relate ka sa mga palatandaan na ito, baka oras na para magtanong, worth it pa ba? O baka panahon na para i-prioritize mo ang sarili mo at mag-move forward. Tandaan, self-love is not selfish. Ito ang unang hakbang para magkaroon ng mas masaya at mas healthy na relasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like mo na at paki-share at huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang video na katulad nito. Maraming salamat po.